Nag-viral po kamakailan ang post ni Ginoong John Square sa X matapos po niyang sabihin na posibleng umabot sa XRP sa $2,500 sa inaharap. Kasama ng kanyang post ang isang video kung saan pinag-usapan po nila ang mga kondisyon na dapat pong mangyari para umabot sa ganitong presyo sa XRP. Kaya sa video na ito ay titignan po natin ang mga pangunahing punto ng kanyang pahayag at kung may posibilidad nga ba itong mangyari. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba mahalaga ang fixed supply? Yan, panoorin po muna natin yung video dito na ibinahagi ni Ginoong John Square. Sabi niya rito, when XRP hits $2,500, remember who told you first. Yan. What happens if it goes to 2,500? What needs to happen for that to happen? There's a lot of things that have to. That's the requirements for that to happen. A lot of people just tell you, oh, there's flip a switch, get out of here with that stuff. There's actually global macroeconomic events that need to play out in order for that supply shock to take place to push it to that value. And that's what it would have to be. There's supply and demand economics. People look at total market cap, but in reality, it's whatever the supply is on the market for purchase that drives the liquidity and the market dynamics and value. But can't they make more XRP? They cannot. So originally there was 100 billion, XNS was what it was originally called, minted June 2nd of 2012, and they black holed that account. So what that means is nobody has access to it, they can't get back into it, they can never mint more. Nobody can freeze the XRP. It is locked at 100 billion and 5,000 of them are burnt every single day. So it's literally the only deflationary asset besides like uranium on the planet. Well, that makes it more valuable. Yeah. Yan, paliwanag po natin kung ano yung kanilang pinag-usapan dito. Ayon po kay Ginoong Square, may maximum supply sa XRP na 100 billion tokens na na-create pa noong June 2012. Wala po itong ongoing mining at hindi na pwedeng gumawa ng bagong XRP kahit kailan. Sinabi pa niya na ang creation account ay na-dismantle na at hindi na po maibabalik. Ang ibig sabihin nito ay may predictable na scarcity itong sa XRP. Sa ngayon, nasa 59 to 60 billion tokens ang umiikot po sa market at malaking bahagi po nito ay nakalak sa Ripple escrow na rini-release po buwan-buwan. Kaya market impact po dito ay dahil sa limitadong supply, mas malaki po ang chance na tumaas ang presyo kapag dumami ang demand sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang papel ng token burns? Sa XRP Ledger, bawat transaction ay may maliit na fee na sinusunog o permanenteng tinatanggal sa supply. Kahit maliit lang po ang nasusunog kada araw, consistent itong bumabawas ng supply at naglalagay po ng unti-unting deflationary pressure sa token. Kaya ang market impact po dito ay habang tumatagal at dumadami ang transactions, mas tataas po ang scarcity ni XRP at maaari po nitong itulak pataas ang presyo sa long term. Ano naman po ang papel ng macroeconomic factors? Binanggit po ni Ginoong Square dito na hindi po sapat ang scarcity para maabot ang presyong $2,500. Kailangan din ang malawakang adoption sa cross-border payments, malaking institutional liquidity at pagtaas po ng on-ledger transactions sa buong mundo. Pero ayon po sa analysis, kung nasa 59 billion tokens ang circulation, ang $2,500 na presyo ay nangangahulugang mayroon itong market cap na higit sa $140 trillion. Ibig pong sabihin, lalampas ito sa kabuuang market value ng lahat ng cryptocurrencies ngayon. At halos kasing laki na ng pinakamalalaking asset classes sa buong mundo. Ang market impact po dito ay posible ito pero kailangan po ng napakalaking adoption at saka global financial shift bago maging realistic ang target na ito. Ngayon, ito po yung pinakamalaking tanong. Realistic ba talaga ang $2,500 na target? Ang
$2,500 na presyo ay napakataas at mahirap pong maabot sa kasalukuyang market conditions ngayon. Gayunpaman, mahalaga po ang punto ni Ginoong Square na dapat pagtuunan po natin ng pansin ang fundamentals tulad ng fixed supply, token burns, at saka economic adoption kaysa puro speculation lamang. Kaya ang market impact po dito, kung tutok po tayo sa mga fundamentals, mas tataas ang tiwala kay XRP at mas magiging matatag ang presyo nito sa long term kahit umabot sa presyong $2,500. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman po tungkol dito ay napakalakas po ang pahayag dito ni Ginoong John Square, pero nagbibigay ito ng magandang perspective. Kahit na mukhang imposible ang $2,500 sa ngayon, hindi po natin pwedeng i-dismiss ang posibilidad lalo na kung magtagumpay sa XRP sa global adoption. Maganda pong bantayan natin ang token burns at escrow releases dahil ito ang mga konkretong indikasyon kung gaano po ka-scarce ang token sa paglipas ng panahon. Kung mangyari po ang mass adoption, maaring makita po natin ang malaking pagtaas ng presyo kahit hindi pa umaabot sa $2,500. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.